Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Tamang-tama itong topic natin ngayon. Considering what is happening right now, marami po tayong mga kababayan running out of time, about to fall out of status, kung hindi, out of status na, undocumented na. Ang tanong, kapag ikaw ay naging undocumented dito sa Canada, what happens to your chances of becoming PR? Meron pa ba? Is it still possible? Okay, we are going to talk about the realities of securing valid status pag ikaw ay isa ng undocumented. Okay? So yan. Welcome back, Attorney Jake. Medyo similar din to dun sa nito lang nating episode, no? May konting pagkakaiba lang. Nasa na ba yung Right. email, Attorney Jake? O, ayan. Guys, yung email po ni Attorney Jake yung gumagapang dyan sa ibaba. Okay. Yung tanong muna na, posible pa bang ma-PR muli, magkaroon ng status pag ikaw ay undocumented, Attorney Jake? Is it possible? Yes, definitely yes. Sa Okay. ngayon, ang pinaka-masasabi ko dyan, yung sponsorship. And we Okay. have lots of experience na sa part na yan. So, confident ako dyan. Positive yan. Yan. Kung wala kayong status and na-sponsor kayo ng inyong asawa or common law partner, pwede pa din. Pwede Oo. magkaroon ng status. Basta totoo guys ha, huwag kayong Basta bigla na lang genuine. magkaroon ng partner dyan po, no? Yung totoong karelasyon ninyo, okay, Yeah. na Yeah. PR or citizen. Okay, apart from that, how about other possible means outside HNC, family definitely. sponsorship? Ang isa na lang na pwede pa is yung HNC, bagsakan kasi yun eh. So doon Oo. kasi parang anything goes eh. Yun nga, lahat ng hindi pwede doon sa mga regular programs, Mhm. including sa mga spousal, HNC talaga yung bagsakan. So pwede pa rin kung iisipin natin, pero ayokong um, parang ma-encourage ka na, oh, pwede pala. Doon na tayo mag-apply. Hindi, kasi ang daming nakapila doon. Mhm. Malaki ang backlog, matagal ang processing time, plus yung approval rate doon mababa lang. So kahit Yes. mag-apply kayo, kahit maghintay kayo ng napakaraming taon, hindi garantiya 'yon na ma-approve. So Mhm. hindi rin talaga siya ideal na maging PR pathway. Marami pa. Ako nga yung eto lang lagi ko siyang binabanggit kasi yung sa French. Mag-aral na lang kayo ng French. Oh. It will take a few years pero at least mas may kasiguraduhan 'yun. So, Oh. Pero makikita sa record nila na undocumented sila at naging out of status oh sila, yeah. hindi ba? So 'yun na lang. Pero um, totoo din 'yon, pero pwede silang siguro bumalik at some point. Oo. Lumabas na tapos Lumabas tsaka muna and mag-apply for. then balik na lang, yeah. Oo, oo. There is a notion, Attorney Jake, na the longer you stay here undocumented, mas pagbibigyan yung HNC mo. In Okay? some sense, totoo Kumbaga 'yun. kasi ginagamit nila na yan yung to prove na established ka dito Exactly. sa Canada. So kunyari isang dekada ka ng out of status dito, undocumented, sabihin mo na ang dami mo nang nakilala, naka-build ka na ng mga community, member ka Exactly. dito, volunteer ka diyan. Totoo ba 'yun? May katotohanan ba dun? I would say yes. May Oh, katotohanan 'yun, yeah. Totoo 'yun. So kung nakapag-establish ka naman kahit papaano, undocumented ka nga pero yeah, mahigit 10 taon na, wala ka namang ginagawang krimen, naging mabuting tao ka naman, naging member ka ng mga community, et cetera, et cetera. I would say positive factor din 'yun. It can be used kumbaga oo. as a factor. So parang points din 'yon. Pero um, that alone nga din may not be enough. Gano'n talaga kasi masyado ngang mataas yung bar na kailangan mong lagpasan. So, Mm, kailangan mo ng maraming factors na talagang overall 'pag pinagsama-sama mo yung mga factors na yun, talagang compelling, sobrang yun nga para bang si officer mahihiya naman siya 'pag hindi ka pa in-approve, 'di ba, parang gano'n. So, oo. sobrang taas nung bar na yon. But some people are able to do that. So, mayroon naman, may mga instances nga na na-approve din. Pero not to get your hopes high kasi sa dinami-dami nga rin na nag apply napakaliit lang ng percentage na Oh. na-approve.
Oo, ang nasabi sa'kin ni Attorney Jay dun sa nakaraang episode is about 3% lang ang nakakakuha ng PR through Through the agent. HNC Right, pathway if right. it is Baka nga mas considered one. mababa pa, yeah. Oo, ano ang sige, can you give us, let's say ano, Attorney Jake, a situation, a case wherein sasabihin mong medyo may strong case na mag-grant, okay? Ang undocumented, tapos nag-apply siya for PR under HNC. Ano kaya yung makakakumbinsi at yung sinasabi mong mahihiya si officer na hindi i-approve? Maganda kasi niyan kung meron tayong actual case. So far hindi pa ako Oo. nakapag-research. Maganda 'yun, Oo. mag-ano tayo siguro at some point, mag-research ng Oo. actual case kasi 'yun yung talagang dapat nating tingnan. It's Kasi really 'yun case to case, no? yeah, Depende case to talaga case sa specific. case to case talaga kasi 'yan. So at least makikita natin doon, katulad ng tanong mo, ano yung mga sample. So maganda na, magpakita tayo ng actual. Mhm, mhm. Pero siguro, yun nga, sa ngayon, since wala akong na-research pa na actual, I can ano lang siguro, guess or imagine a scenario Yeah, na, it's okay. Sige, mag-imagine ka. Okay lang. Yung or at least sa mga ibang nakausap ko din na mga clients na okay. sila mismo sabi nila naging PR sila through that. Although hindi ko Oh, sila okay. in-interview ng sobrang detail. So Alright. yung tipong, yun nga, mga 10 taon na nandito sa Canada. Nung una pumasok sila, may ano naman sila, mayroong papel naman, pumasok sila as usually worker, nagtrabaho naman sila, so kahit papaano, naging legal sila, nagbayad sila ng tax. Kaso at some point, hindi na nila na-renew kasi nagkaroon ng problema doon sa papeles na sabihin natin hindi naman nila talaga kasalanan, Right. kasalanan ng ibang tao na siguro inabuso sila. Wala silang nagawa, so parang gano'n. Hindi natin mabigay yung blame sa kanya, and then nagpatong-patong na, siguro nagkaroon pa siya ng ibang problema at Oo. hindi niya na-restore yung status niya and so on. And then, kahit papaano, kahit sabihin natin yun nga kasi wala siyang permit na ano, nagtrabaho siya under the table, pero yung trabaho niya naman, nakatulong sa maraming tao, sa maraming Canadian, kumbaga overall positive yung impact na yun. Although nga, again, wala siyang work authorization. Tapos, let's say, member siya ng community, active naman siya, marami siyang tulungan. So, kumbaga, overall, yun, pwede. Somehow, pwedeng i-consider. And isa pa, yun nga, idagdag mo pa yung kung papauwiin siya sa Pilipinas, talagang wala na rin siyang mapupuntahan doon, wala na siyang, hindi na siya makapag-establish ulit doon, parang kasi andito na yung buhay niya, yun nga, tagal niya na dito sa Oo. Canada. So, i-add mo lahat yun, somehow, pwede. But Okay. case to case, depende rin sa mismong officer na Right. mag-a-approve. Yeah. Oo. May chance ba diyan, alam mo na sa mga panahon ngayon, Attorney Jake, ang dami yung mga naloko ng consultant. Nagka-status, nagka-work permit Dami because yun. of negligence or wrong advice ng kanilang mga immigration professionals na hinire na walan sila ng status. Would that make a good case? May pros and cons yan, dalawang side yan. On one hand, yes, yung sinabi mo, yes, kasi somehow parang hindi naman nila kasalanan, ibang tao, niloko sila. Pero ayaw din kasi ng Canada na ma-exploit yun, na lagi na lang ituturo mo yung consultant mo, yung representative mo. So, ayaw nila ng ganon, kaya may other side yon. Ang sinasabi rin ng Canada, di ba ikaw pumili nun? Consultant mo yun eh. Sino ba pumili nun? Kami ba? Ikaw na pumili nun. Pwede mo naman siyang palitan. Ang daming consultant dyan. Mag-research ka, parang ganon. So, yung burden na yon binibigay sa iyo. Tsaka dito nga sa Canada, di ba, parang dapat independent ka, marunong kang tumayo sa sarili mong paa, huwag ka masyadong dumepende sa iba. And even if nag-hire ka, yung responsibility nun, ikaw pa din. Kumbaga, akuin mo yung responsibility. Hindi mo pwedeng ipasa yon. So, ganun ang mindset ng Canada para nga hindi siguro ma-exploit nga yung lagi mo na lang tinuturo ibang tao. So, may dalawang side yon. So, it can either be one or the other. Oo. Again, depende rin yan talaga sa mag-a-assess sa'yo na officer. Right? Exactly. So, Oo. depende sa And kasi ng also,
nabanggit mo kanina, no, in many cases, dumating dito, naka-work permit. Tapos, tsaka nagka-problema, nawala ng status. Yeah. How about those na talagang dumating dito, visitor? Umpisa pa lang alam na nila, visitor. And yet, they decided to stay, nagtrabaho under the table, cash jobs. Yun, would you see, baka mas maliit ang chance nun? Kasi talagang Exactly. una pa lang, wala na siya eh. Exactly. Mas maliit, mas mababa yung factors nun. Pero we're not saying din na out na siya, ex na siya dahil visitor siya. Hindi naman. Mhm. So, mas mababa lang. Pero there can be other factors nga din. Oo. Kung naging net positive yung naging naidulot niya dito sa Extraordinarily, ano siya. ganun, siguro marami siyang nagkaroon ng sunog, marami siyang nailigtas. Something like that. So medyo extraordinary nga din yung nagawa niya dito sa Canada. So parang welcome na welcome siya kahit naging out of status siya, kahit visitor lang siya dito, something like that. So again, napaka-broad eh. So hindi natin ma-pinpoint exactly ano lang ba. Tsaka kasi nga since high bar siya, talagang mga piling-piling ano lang, situations yung nakakapasa. Oo. So, alam mo, nakakarinig pa ako minsan, mag-ano tayo, gumawa tayo ng signature campaign to save this person. Kilala natin to. Kaibigan nating lahat. Yung mga ganyan. Pirmahan tayo, ganito, ganyan. Tapos magsulat doon ng parang kung paano siya kahalaga, ano ang naging contribution sa community. Do those kinds of exactly. campaigns work? Yeah, that can work. That can be a factor that can be added, that can be used. Oo. Why not? So, pero lugi dun kung hindi ka masyado sociable. Kunyari kasi siyempre undocumented ka, Attorney Jig, baka sabihin nila, ano ba yan, undocumented na ako, magkakapal-mukha pa ako na magpakita sa lahat. Yeah, pwede naman. Oo. Pwede naman. So, but anyway, kung yung very strong yung participation mo, yung membership mo sa mga communities, kilala ka, marami kang buhay na yung na-touch, something like that, Yeah. pwede. Yung signature campaign, yes, why not? Pwedeng gamitin yun. Pero again, yung mga ganung yung single factor alone, that wouldn't be enough. You need multiple factors added together. Yan. Okay. So, yun lang naman. Baka may na-miss pa ako, Attorney Jake, I wanted to do this episode really because I just know, I am confident marami ang nag-iisip kasi Yeah. taking a risk to be undocumented, it's not can that easy. share with you na rin my experience dito sa office na marami rin nagpapa-consult din sa mga ganyan, one-on-one consultation kasi nga hirap nga maging PR. So talagang inisip na, okay, agency, pwede ba? Pwede ba? Medyo matagal na rin naman kami dito sa Canada. Pwede ba yung agency? Ang quick answer, pwede. Wala namang bawal. Hindi ko naman pinagbabawal na mag-apply. Mag-apply ka, pero huwag lang nating asahan kasi nga mahirap. Tsaka try mo muna yung iba bago ka rin mag-apply ng agency. Pakita mo rin sa Canada na nag-effort ka naman na mag-apply ng PR dun sa mga regular na program bago mo naisipan mag-apply sa agency. So, ganun pa rin. Kumbaga, i-exhaust mo muna yung mga programs na available sa iyo bago mo subukan yung agency. I can imagine it's more difficult, Attorney Jay, kung family. Tapos, iniisip, susugal ba tayo buong pamilya? Una kong naiisip dyan, paano ang schooling ng bata ba kapag undocumented na sila? I've heard differing stories. Exactly. Complicated yan. Pero ito yung, hindi ko papahabain, pero yung bata daw, karapatan nila supposedly nga yung education. Yeah. So, kumbaga, regardless, supposedly, ideally, kahit wala kang pera dapat or kahit wala kang status, dapat mapag-aral ka kasi karapatan daw ng bata and signatory din yung Canada doon sa convention na yan. Pero the reality is of course different. Yung implementation nun minsan hindi rin napapatupad ng ganon. So ang masasabi ko na lang, the younger the child, okay, mas strong yung ganon na karapatan ng bata yan, huwag na nating tanungin kung may status ba yan or wala. Pag-aralin na natin. So the younger the child, the stronger yung ganoong analysis doon. Pero the older naman, mas nagre-require na din yung mga schools. Pero even yung schools, hindi sila pare-pareho. Depende rin kasi sa iba-iba administrator ng schools kung paano nila i-interpret yan.
May mga lenient, may hindi. So medyo yun nga, kalat-kalat. Hindi standard yung implementation. Oo, hindi totoo 'yan. I know actually somebody na yung school nung bata doesn't mind May kung ganun. out of status na sila. Yeah. Although meron naman din akong ibang kakilala na kinukuwento, hindi po puwede yung school daw nila ina-update, kumukuha ng update from the parents kasi alam nila yung status ng family, kung kailan mag-e-expire yung permit. They get an update if na-extend mo na Right. ba, ano na nangyari kasi kung hindi na puwede pumasok yung anak mo, may mga gano'n. So it really Right. differs, iba yung interpretation diyan Exactly. sa rights ba to access to Exactly. education. Ay naku. Okay, so yun lang naman guys. If meron pa po kayong ibang tanong related to this, put them down there in the comment section, or if you wanna email Attorney Jake directly, yan po ang kanyang email address, yung gumagapang sa baba. Thank you as always, Attorney Salamat Jake. din. We will end this episode here. See you guys in the next one. Bye!